Yan, good morning. Good morning sa lahat ng mga bossing at mga idol. Yan, nandito ako sa tindahan ngayon nakabantay. At umalis na yung mga kasama ko. Nakakatuwa dahil marami silang magkakasama. Yung sa sasakyan may bitbit na dalawa silang babae na mag-aalok na para sanayin namin sa aming inilalako na paninda. Bali 3 yung ahinting dala sa sasakyan, isang driver, ilan sila doon, 4. O di yung sa tricycle naman, asawa ko naman yung may hawak, may kasama din siya na isang binatilyo na tuturuan din. Maganda kasi yung tinuturuan para natututo, para hindi habang buhay ganon matuto sila sa ganyan gawain ng atin buhay. Kailangan lang at diba na medyo nakakaluwag ako ngayon kay nandito ako naiwan sa tindahan ko, wala akong kasama. Yan, ako naman ang nagbantay sa tindahan. Akala ko nga hindi siya sama, ako sana ang sasama. Yan, medyo di ako masyado nakagawa ng kagabi dahil sa naiisip ko yung aking anak na nandoon sa natakbo sa ospital nang wala sa oras. Ayun, hindi naman daw okay naman daw siya, kaya nagpasalamat ako sa Panginoon at ilang bisis kaya ako nanalangin para sa kaligtasan ng anak ko. Yan, anak ko, magpagaling ka at huwag ka magpapakapagod, magpahinga ka lang. At marami ka namang kasama dyan na mga kasama na iuutos mo sa kanila kung ano yung mga bagay na iuutos mo. Wag na ikaw kasi medyo pagod ka na. Magpahinga ka din kasi di naman bawal magpahinga. Wag natin isipin yung kung anong mga iniisip mo na yan, kailangan mo ng pahinga. Yun yung akin. Hindi kita makausap kasi ayaw din kitang disturbuhin para hindi ka lalo ma-stress. Ang tinatawagan ko lang ang mga kapatid mo. Yan, makulit ako sa mga kapatid mo, Lani. Yan, ang kinukulit ko sila Mel, sila Judith, si Sylvia. Kaya napaaga ang dating dyan sa Batangas kasi sabi ko para asikasuhin ka dyan, bantayan ka dyan. Kasi kung dito ka sa akin, hindi ka mapapagod kasi gagawin ko para maalagaan ka sa iyong pagkain, kung anong gusto mong pagkain. Kaya yan, ang hiling ko lang sa Panginoon, sana ay hipuin ka at mapalakas muli ang katawan mo at huwag mo abusuhin ang katawan mo. Kasi pag inabuso natin yung katawan natin, mahirap yan. Ang katawan natin, nag-iisa lang yan. Hindi maraming dyan. Kaya kung ano mangyayari sa atin, mga maintenance mo, inumin mo, magpa-check up ka ng maayos na para mayroon ka talaga dala-dala na iniinom na gamot na para sa kaligtasan mo. Sabi ko, at pagpagod ka na, huwag kang maliligo kasi masama yan. Huwag ka, tapos bigla ka kakain ng marami, masama yun. Mabuti na lang, salamat sa Panginoon kasi nabalitaan na ako na medyo maayos ka naman. Pero kung ang balita sa akin puro hindi maganda, baka sabi ko, galit na galit sa akin yung papa mo at nag-i-hysterical ako sa bahay kagabi. Galit na yung papa mo. Maingay daw ang bunganga ko kaya ayaw kita tawagan, baka may stress ka lalo. Kaya magpagaling ka, magpalakas ka. Kumain ka ng mga gulay, prutas, huwag yung mga bawal, yung mga karne. Isda ka muna. Hindi naman masama yan, basta nasa kalusugan. Maganda yan. Para manumbalit uli yung Yun lang ang masasabi ko sa iyo, anak. Mag-iingat ka. Ha? Hindi tayo dito magkakalapit, magkakalayo tayo. Ano man ang gawin ko, gusto ko liparin dyan. Hindi ko yan magawa dahil wala naman akong pakpak. Yan, di naman basta-basta natin mahaltak ang papa mo dahil may karamdaman din yan. Ayan, thank you so much at babay sa lahat. God bless sa iyo, anak. Ayan, kumain ka, magpalakas ka, mga prutas kainin mo. Sabi mo kay Sylvia, kay Mel, tatawagan ko na lang at bibilihan ka kung anong mga kailang. Kumain ka ng prutas, ha? Gulay, kumain ka ng talbo. Ay, huwag ka kain ng talbos kasi pampataas ng dugo yun. Ang upo na lang. Yung upo, kainin mo yan. Yung mga patula, pampababa ng pampababa. Kung may gamot na ipainom sa'yo, itutuloy mo lagi. Hindi mo tinutuloy eh. Binibitin mo yung pag-iinom mo eh.
Akala mo akala mo pabigla-bigla yan ha. Okay, thank you. Bye-bye. Ingat ka anak, ingat sa lahat ng mga follower. Ingat din mga po ko, mga anak ko diyan lahat sa Batangas. Ingat.